Magandang gabi sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong magbibigay kulay sa inyong gabi. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay iniiwan ng mga taong pinakamamahal natin. Ngunit paano kung ang mismong sakit na yon ang siyang magiging mitya upang matagpuan mo ang iyong tunay na lakas? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pusong dinurog at kung paano ito muling nabuo, mas matatag kaysa dati. Isang sumpa. Sumpa ang batang yan. Ang mga salitang yon na kasing talim ng patalim, ang sumira sa katahimikang bumabalot sa buong kabahayan. Ilang oras pa lang ang nakalipas, yakap-yakap ni Diwa ang kanyang munting anghel sa loob ng isang payak na silid sa ospital. Bawat sulok ng kwarto ay amoy antiseptic, ngunit para kay Diwa, ang tanging halimuyak na kanyang nalalanghap ay ang natatanging amoy ng kanyang bagong silang na sanggol. Si Sinag, ang kanyang munting sinag. Hinaplos niya ang maliliit nitong mga daliri na mahigpit na nakakapit sa hintuturo niya. Ang bawat mahinang iyak, ang bawat paghikab, ay musika sa kanyang pandinig. Dito, sa bisig niya, naroon ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Gino. Ngunit ang pangarap na yon ay isa-isang giniba pag-uwi nila sa bahay ng mga Valerio. Hindi ko matatanggap ang isang babae, sigaw ni Aling Dolor, ang kanyang biyanan, habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa sanggol na mahimbing na natutulog sa kuna. Ang kailangan ng apeliidong Valerio ay isang tagapagmanang lalaki, hindi isang walang kwentang babae na magiging pabigat lang sa pamilya. Nanginginig na tumayo si Diwa. Ramdam pa ang sakit ng kanyang tahi. Nay, huwag po ninyong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Biyaya po siya. Biyaya? Diwa, gumising ka. Putol ni Dolor sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo. Mula nang dumating ka sa pamilyang ito, wala ka ng ibang idinulot kundi kamalasan. At ngayon, ito ang ibibigay mo sa amin. Isang babae? Hinanap ng mga mata ni Diwa ang kanyang asawa, si Gino, na nakatayo sa isang sulok, nakayuko at umiiwas ng tingin. Gino, pagsabihan mo ang nanay mo. Anak natin to, Gino. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Gino. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa libo-libong salitang panlalait mula kay Aling Dolor. Sa sandaling iyon, alam ni Diwa na nag-iisa siya. Wala kang karapatan dito, Diwa. Malamig na sabi ni Dolor at may iniabot itong mga papeles kay Gino. Pirmahan mo yan. Nanginginig ang mga kamay ni Gino nang kunin ang ballpen. Sa harap mismo ni Diwa, walang pag-aalinlangang nilagdaan ng kanyang asawa ang mga papeles. Isang annulment petition. Gumuho ang mundo ni Diwa. Gino, bakit? Hikbi niya. Patawad, Diwa. Yun lang ang nasabi nito. Hindi. Sigaw ni Diwa, akmang lalapit sa kuna upang kunin ang kanyang anak. Ngunit isang malakas na tulak mula kay Dolor ang nagpatumba sa kanya sa sahig. Huwag mong hahawakan ang apo ko kahit isa siyang sumpa. Hayop kayo, hayop kayo. Walang magawang sigaw ni Diwa habang pinipigilan siya ng dalawang katulong. Palayasin yan! Utos ni Dolor. At siguraduhin ninyong wala siyang kahit anong madadala. Kinaladkad si Diwa palabas ng bahay. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay ang walang tigil na pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Bumukas ang pinto. Inihagis ni Gino ang mga papeles sa mukha ni Diwa. Basa at puno ng putik. Umalis ka na, sabi nito, bago isara ang pinto ng walang paglingon. Gino, parang awa mo na, ang anak ko. Si Sinag. Pagmamakaawa niya habang kinakalampag ang pinto.
Ngunit tanging ang dagundong ng kulog ang kanyang narinig bilang sagot. Nanghihina, basang-basa, at dinudurog ng sakit, pisikal at emosyonal. Gumapang si Diwa palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Bawat patak ng ulan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang lamig ay gumuguhit hanggang sa kanyang mga buto. Sa gitna ng madilim at maputik na daan, nanlabo ang kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang katawan at ang bigat sa kanyang puso ay hindi na niya makayanan. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang pares ng makintab at mamahaling sapatos, nakatad ang unang lumabas, bago ang isang matikas na lalaking nakasuit. Lumuhod ito upang tingnan ang kalagayan niya. Inilabas nito ang telepono at sa isang boses na kalmado at puno ng awtoridad, sinabi nito, "Nahanap na natin siya, ang nawawalang tagapagmana." Ang unang nagising ay ang mga pandama ni Diwa. Isang amoy, malinis. Amoy ng mamahaling sabon at bagong labang kumot, malayong malayo sa amoy ng putik at basang lupa na huli niyang natatandaan. Isang pakiramdam, malambot. Ang kanyang likod ay nakahiga sa isang kutsyon na tila ulap sa lambot, nababalutan ng kumot na seda. Hindi ito ang matigas at malamig na semento ng kalsada. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kisameng may grandiosong chandelier ang sumalubong sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang katawan ang nagpaalala sa kanya sa lahat. Ang panganganak, ang pagtataboy, ang ulan, nilibot niya ng tingin ng silid. Lahat ng gamit ay elegante at mamahalin, mula sa antigong aparador hanggang sa makakapal na kurtinang nakasara. Hindi ito isang silid sa ospital. At tiyak na hindi ito isang ordinaryong bahay. Nasaan ako? Bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay. Matikas pa rin itong tingnan sa kanyang suit, may daladalang tray ng pagkain. Ang mukha nito ay seryoso, halos walang emosyon. "Mabuti't gising ka na," sabi nito sa isang kalmadong boses. Inilapag nito ang tray sa isang maliit na mesa. "Kailangan mong kumain para manumbalik ang iyong lakas." Automatikong napaatras si Diwa sa headboard ng kama. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Nasaan ako?" Sunod-sunod niyang tanong. Puno ng takot ang kanyang boses. "Ang pangalan ko ay si Club Soliman," pagpapakilala nito. "Ikaw ay nasa loob ng Hacienda Dakilaon." Dakilaon. Ang pangalan ay pamilyar. Isang pangalan na madalas mabasa sa mga business newspaper. Isang pamilyang kilala sa kanilang kayamanan at kapangyarihan. Lalong kinabahan si Diwa. "Anong ginagawa ko dito? Pakiusap. Kailangan kong umalis. Kailangan kong balikan ang anak ko." Nagsimula ng mangilid ang kanyang mga luha. Hindi na nagsisiklam. "Hindi mo na kailangang bumalik doon, Diwa, dahil ang lugar na ito ang tunay mong tahanan." "Ano bang pinagsasabi mo?" Lumapit si Siklab. Hindi sa kanya, kundi sa isang maliit na baul sa paanan ng kama. May kinuha ito mula sa loob. Isang maliit at medyo lumanang kwintas na may pendant na hugis araw. 25 taon na ang nakalipas. Pagsisimula ni Siklab, isang sanggol na babae ang misteryosong nawala. Ang sanggol na yon ay may suot na kaparehong-kapareho ng kwintas na hawak ko ngayon. Iniabot niya ito kay Diwa. Nang makita ni Diwa ang kwintas, bigla siyang napahawak sa sarili niyang leeg. Nandoon pa rin ang kwintas na bigay daw sa kanya ng mga madre sa ampunang pinanggalingan niya. Ang tanging alaala niya mula sa kanyang tunay na mga magulang. Parehong-pareho. Hindi maaari.
Bulong ni Diwa, nanginginig ang buong katawan. Ang totoo, pagpapatuloy ni Siklab, ay hindi ka basta-bastang ulila, Diwa. Ikaw, si Alana Diwa Dakilaon, ang nag-iisa at nawawalang anak ni Don Alejandro Dakilaon. Tila nabingi si Diwa. Ang lahat ay umikot. Isang biro, isang masamang panaginip. May naghihintay sa'yo, sabi ni Siklab, na tila nababasa ang pagkalito sa kanyang mukha. Maya-maya pa, dinala siya ni Siklab sa isang malawak na aklatan. Sa gitna nito, nakaupo sa isang silyang de gulong ang isang matandang lalaki, nakatalikod sa kanila at nakatanaw sa bintana. Don Alejandro, magalang na sabi ni Siklab, dahan-dahang umikot ang silyang de gulong. Nakita ni Diwa ang isang mukhang puno ng lungkot at pagsisisi, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pananabik at luha. Anak, anak ko, garalgal na sabi ni Don Alejandro. Nanginginig ang kamay na nakaunat sa direksyon ni Diwa. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa ni Diwa ay naglaho. May kung anong koneksyon, isang hindi maipaliwanag na puwersa, ang humila sa kanya palapit sa matanda. Lumuhod siya sa harap nito. Hinawakan ni Don Alejandro ang kanyang mukha. Kamukhang-kamukha ka ng iyong ina, sabi nito habang humahagulgol. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hinayaan kong mawala ka. Araw-araw, gabi-gabi. Sa loob ng 25 taon, tiniis ko ang impyerno sa lupa dahil sa pagkukulang ko sa'yo. Niyakap ni Diwa ang kanyang ama. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap-hanap. Ang pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Matapos ang madamdaming pag-uusap, bumalik si Diwa sa kanyang silid. Tumingin siya sa malaking salamin. Ang babaeng nakikita niya ay gula-gulanit pa rin ang puso. May bakas pa rin ang sakit at pagtataksil sa kanyang mga mata. Pero may bago. Isang kislap, isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi na siya si Diwa Magdiwang na walang kalaban-laban. Siya si Diwa Dakilaon. At may kapangyarihan ang pangalang iyon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, kung saan 9 na buwang nanirahan si Sinag. At sa kanyang refleksyon sa salamin, bumulong siya sa isang tinig na puno ng determinasyon. Babalikan kita, anak. Babalikan kita. Bumukas ang pinto. Pumasok si Siklab at sa pagkakataong ito, may dala siyang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa mesa. Handa ka na bang maging isang dakilaon? Tanong nito. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang apoy sa kalooban ni Diwa. Dahil simula bukas, sisimulan na natin ang pagganti. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang apoy na unti-unting pumoporma sa bagong pagkatao ni Diwa. Bawat araw ay isang pagsubok, bawat gabi ay isang aralin. Sa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Siklab Soliman, ang Diwa na mahina at palaging umiiyak ay dahan-dahang naglalaho. Sa umaga, ang kanyang pag-aaralan ay hindi na mga recipe sa kusina, kundi mga financial statement at stock market reports. Ang mga kamay niyang dati sanay lang sa pag-aalaga ng sanggol ay natutong pumirma ng mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa hapon, itinuturo sa kanya kung paano maglakad, umupo, at magsalita na may awtoridad. Tinuruan siyang kontrolin ang kanyang emosyon na itago ang sakit sa likod ng isang matamis ngunit hindi matinag na ngiti. Ang mga Valerio ay parang mga asong gubat, sabi sa kanya ni Siklab isang araw habang nagsasanay sila. Sa oras na maamoy nila ang iyong takot, lalapain ka nila ng buo. Huwag mo silang bibigyan ng ganoong kasiyahan. Nawala ang kanyang mga lumang bestida at pinalitan ng mga damit na gawa ng mga sikat na taga-disenyo. Ang buhok niyang palaging nakapusod lang ay inayo sa isang eleganteng estilo.
Sa bawat pagtingin niya sa salamin, isang bagong babae ang kanyang nakikita. Isang babaeng hindi niya kilala, ngunit isang babaeng nagsisimula niyang hangaan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng luha, ngayon ay nag-aalab sa isang determinasyong hindi matitinag. Ang kanyang unang pagsubok ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon, ang taunang charity gala na inorganisa ng Valerio Group of Companies, ang pinakamalaking social event sa bayan ng Halimuyak. Ito ang gabi ng kanilang pagpapakitang tao at ito rin ang magiging gabi ng kanyang pagbabalik. Nang gabing iyon, ang buong bulwagan ay puno ng mga mayayaman at makapangyarihan. Si Dolor Valerio, na nakasuot ng isang kumikinang na gown, ay ang reyna ng gabi. Nagpapalipat-lipat sa mga bisita na may ngiti ng tagumpay. Si Gino naman ay nasa tabi niya, pilit nang umingiti, ang anino ng kanyang ina. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Tumahimik ang lahat. Mula sa isang itim na Rolls Royce, bumaba ang isang babae. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang gown na tila apoy na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang leeg ay napapalamutian ng isang kwintas na diamante na kumikinang sa bawat tama ng ilaw. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya habang siya ay naglalakad papasok. May pagtataka, may paghanga. Natigil sa pag-inom ng champagne si Gino, nabilaukan. Si Dolor naman, na kanina'y reyna ng gabi, ay namutla na tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Dahil ang babaeng iyon na may tindig ng isang diyosa at mga matang kayang tumunaw ng bakal ay walang iba kundi si Diwa. Diretso siyang lumapit sa kinaroroonan ng mag-ina. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nang makarating siya sa harap nila, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good evening," bati niya sa isang boses na malinaw at matatag. At, "Diwa," nautal na sabi ni Gino. Tinaasan siya ng kilay ni Diwa. "It's Miss Dakilao now." Humarap siya kay Dolor, na ngayon ay nanginginig na sa galit at pagkabigla. "Matagal din tayong hindi nagkita, tita." Ang bawat salita ay may diin, may pahiwatig. Bawat salita ay isang sampal, walang nakaimik. Ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos nahihipo. Nag-angat ng baso ng champagne si Diwa. "Congratulations on a successful event," sabi niya. Bago sila tinalikuran at naglakad palayo na tila walang nangyari, iniwan ang mag-inang Valerio na tulala at napahiya sa harap ng daan-daang bisita. Nang mag-isa na siya sa may balkonahe, sinundan siya ni Gino. "Diwa, mag-usap tayo. Parang awa mo na." Pagmamakaawa nito, sinusubukang hawakan ng kanyang braso. Mabilis na umiwas si Diwa. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Gino." "Hindi totoo yan. Mahal pa rin kita, Diwa. Napilitan lang ako ng nanay. Patawarin mo na ako. Bumalik ka na sa akin." Tinitigan siya ni Diwa mula ulo hanggang paa, na may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Malamig at walang emosyon siyang sumagot. "Ang pagmamahal mo ay kasing halaga lang ng basahang tinapon mo sa gitna ng ulan." Ang epekto ng pagpapakita ni Diwa sa charity gala ay parang isang malaking batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ay umabot sa bawat sulok ng alta sosyedad at kinabukasan, ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng pahayagan. Ngunit hindi sa paraang kanyang inaasahan. Hawak ni Diwa ang isang tablet at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga headline. "Ang gold digger, nagbalik para manggulo." Ulila noon, milyonarya ngayon. Isang kwento ng pagtataksil. Ina,
Iniwan ang bagong silang na anak para sa pera? Ang mga artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, mga baluktot na kwento na nagpipinta sa kanya bilang isang masamang babae at ina. Bawat salita ay isang lason. Ang pinagmula ng kwento, isang mapagkakatiwalaang source na malapit sa pamilya Valerio. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Humigpit ang pagkakahawak niya sa tablet. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti sa diin. Huwag mong hayaang maapektuhan kanyan. Wika ni Siklab, nakakapasok lang sa kanyang silid-aklatan. Inaasahan na natin ito. Ang unang tinatamaan sa giyera ay ang katotohanan. Pero ang anak ko si Club, mahinang sabi ni Diwa. Paano kung balang araw ay mabasa niya ang lahat ng ito? Kung gayon, seryosong sagot ni si Club, kailangan nating siguraduhin na sa araw na yon, ang katotohanan na ang mananaig. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi sila maaaring magtago sa likod ng mga kasinungalingan. Ang mga salitang yon ay nagpaalab muli sa apoy sa kanyang puso. Tumango si Diwa. Oras na para sa pangalawang hakbang. Sa loob ng isang malamig at modernong boardroom ng Dakilaon Corporation, nakaupo ang mga kinatawan ng Valerio Group. Sila ay ipinatawag para sa isang emergency meeting tungkol sa kanilang partnership sa Viridian Logistics, ang kanilang pangunahing supplier ng mga materyales. Pumasok si Diwa. Kasunod si Siklab. Ang kanyang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa, sa silyang nakalaan para sa pinuno. Magandang umaga! Simula niya sa isang boses na profesional at malamig. Salamat sa inyong pagdalo. Alam kong abala kayo, kaya sisimulan ko na agad. Nagsimulang magsalita ang abogado ng mga Valerio, ngunit itinaas lang ni Diwa ang kanyang kamay para patigilin ito. Sa nakalipas na 24 na oras pagpapatuloy ni Diwa, ang Dakilaon Corporation ay bumili ng shares sa Viridian Logistics at sa puntong ito, tumingin siya sa kanyang financial officer na tumango. Hawak na namin ang 51% controlling stake sa kumpanya. Isang nakabibininging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga kinatawan ng Valerio ay namutla. Iibig sabihin, nauutal na sabi ng abogado. Ibig sabihin, putol ni Diwa, lahat ng kontrata ng Viridian, kasama na ang sa inyo, ay under review. At dahil sa mga di magandang balita na nababasa ko tungkol sa Valerio Group, lalo na sa pamamalakad ng CEO nitong si Mrs. Dolores Valerio, minabuti naming i-terminate ang inyong kontrata, effective immediately. Iyon ang huling salita, isang bombang sumabog sa gitna nila. Ang pagkawala ng Viridian ay mangangahulugan ng pagkalumpo ng buong operasyon ng mga Valerio. Ito ay isang atake, hindi sa kanilang reputasyon, kundi sa kanilang kabuhayan. Gabi. Sa kanyang pribadong opisina, malayo sa mga mata ni Diwa, si Siklab ay napapalibutan ng mga lumang dokumento. Hindi siya naniniwala sa swerte, naniniwala siya sa impormasyon. Ang galit ni Dolor Valerio kay Diwa ay hindi lang simpleng galit ng isang biyanan na hindi nakuha ang gusto niya. May mas malalim, may personal. Binubuklat niya ang mga lumang employee records ng mga kumpanyang kalaban ng Dakilaon Corporation. 25 taon na ang nakalipas. Hanggang sa isang pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lumang file mula sa Salazar Holdings, ang pinakamatinding karibal ng Dakilaon noon. Sa listahan ng mga junior accountants, may isang pangalan, Dolor Almario. Ang pangalan ni Dolor bago siya ikasal. Kumunot ang noo ni Siklab, ang petsa. Ito ay sa mga buwan kung kailan nawala ang sanggol na si Diwa. Hindi ito nagkataon lang. Samantala, sa Hacienda Dakilaon, nakatayo si Diwa sa balkonahe ng kanyang silid. Tanaw ang malawak na lupain ng kanyang pamilya.
Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isa itong maliit na tagumpay. Ngunit isang tagumpay pa rin. Para kay Sinag. Isang marangyang sasakyan ang biglang huminto sa harap ng malaking tarangkahan ng hasyenda. Hindi ito isa sa mga sasakyan ng pamilya. Bumukas ang pinto. Isang babae ang bumaba. Mula sa malayo, napakunot ang noo ni Diwa. Ang tindig ng babae, ang buhok nito, pamilyar. Habang papalapit ang babae, sa ilaw ng poste, sa harap ng mansyon, nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng napakabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mukha ng babae ay salamin ng kanyang sariling mukha. Narinig niya ang boses nito, malinaw sa katahimikan ng gabi, habang nagsasalita ito sa gwardiya. At pagkatapos ay sumigaw ito, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Isang sigaw na yumanig sa pundasyon ng bagong buhay ni Diwa. Nandito na ako, Ama. Nagbalik na ang tunay mong anak. Para kay Diwa, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang sigaw na iyon, puno ng pananabik at isang uri ng pag-aari, ay tila isang kidlat na tumama sa mismong pundasyon ng hasyenda. Dali-dali siyang tumakbo pababa ng engrandeng hagdanan. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa malawak na foyer, naroon na ang kanyang ama, si Don Alejandro, na mabilis na pinapatakbo ng isang nurse ang kanyang wheelchair. Naroon na rin si Siklab. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat galaw ng bagong dating. At naroon ang babae. Nakatayo sa gitna ng lahat, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ay ang kanyang sariling refleksyon. Isang perpektong salamin. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong mga mata, ang parehong manipis na labi. Kung hindi dahil sa simple at medyo gastado nitong kasuotan, aakalain ni Diwa na nakatingin siya sa isang kambal na matagal nang nawawala. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin kay Diwa at sa estranghera. Ngumiti ang babae at sa kanyang mga mata ay may namumuong luha. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng wheelchair ni Don Alejandro. Hindi niyo na po ba ako naaalala, Ama? Ako po ito, si Luningning. Luningning. Ang pangalang isinunuod daw sa kumikinang na mga mata ng kanyang ina. Ang pangalang ipinares sa kanyang pangalan, Alana Diwa. Luningning. Bulong ni Don Alejandro na tila isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Kinuha nila ako, Ama. Humagulgol si Luningning. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Noong gabing iyon, may mga masasamang loob na kumuha sa akin mula sa aking kuna. Ibinenta nila ako sa isang pamilya sa probinsya. Lumaki ako sa hirap. Walang araw na hindi ko kayo inisip. Walang gabi na hindi ko pinangarap na makabalik sa tunay kong pamilya. Ang kwento nito ay perpekto. Bawat salita ay puno ng sakit. Bawat luha ay tila tunay. Si Don Alejandro ay tuluyan ng napahagulgol. Hinawakan niya ang mukha ni Luningning. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anak ko, patawarin mo ako. Dalawa kayong nawala sa akin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng 25 taon ng pangungulila at pagsisisi. Nakatayo lang si Diwa sa isang tabi. Hindi makagalaw. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Gustong magdiwang sa pagbabalik ng isang kapatid. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang maliit at malamig na tinig sa kanyang isipan, ang nagsasabing may mali. Nang gabing iyon, ang hapunan ay puno ng tensyon. Si Luningning ang sentro ng atensyon. Walang sawa siyang nagkwento tungkol sa kanyang mahirap na buhay. At si Don Alejandro naman ay nakikinig na may luha sa mga mata. Sinubukan ni Diwa na kausapin ang kanyang bagong kapatid.
Masaya akong nagbalik ka na, Luningning. Sabi niya nang magkaroon siya ng pagkakataon. Ngumiti si Luningning, isang nangiting napakatamis. Mas masaya ako, Diwa. Sa wakas, buo na ulit tayo. May kung anong lamig sa ngiting iyon. May kung anong kalkulado sa paraan ng pagkakasabi nito. Tinitigan ni Diwa ang mga mata nito, ang mga matang kaparehong-kapareho ng sa kanya. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, may nakita siyang isang bagay na hindi niya mabasa. Isang bakanteng tingin. Naaalala mo ba? Sinubukan ni Diwa. Ang kantang palaging kinakanta sa atin ng ating ina. Isang maliit na pagsubok. Isang bagay na ikinuwento sa kanya ni Siklab mula sa mga lumang journal ng kanyang ina. Biglang nawala ang nangiti ni Luningning sa isang iglap bago ito mabilis na bumalik. Pasensya ka na, malungkot nitong sabi. Masyado pa akong bata noon. Ang tanging naaalala ko lang ay ang takot. Isang perpektong sagot. Isang sagot na hindi mo maaaring questionin. Ngunit para kay Diwa, sapat na iyon. Ang kanyang pagdududa ay nagsimulang magkaugat. Nang paakyat na siya sa kanyang silid, nasalubong niya si Siklab sa pasilyo. Tumigil ito. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin gaya ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin. Tumingin ito sa magkabilang gilid ng pasilyo upang siguraduhing walang nakakarinig. At sa isang boses na mahina, ngunit mariin, ibinulong nito ang mga salitang magpapabago sa lahat. Huwag kang magtitiwala. Sa kanya. May mali sa kwento niya. May mali sa kanya. Sa loob lamang ng ilang araw, si Luningning ay naging araw sa loob ng Hacienda Dakilaon. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ang kanyang mga kwento, kahit papuno ng pait, ay nagbigay ng bagong buhay sa malungkot na mansyon. Nakuha niya ang puso ng lahat, mula sa mga kasambahay hanggang, higit sa lahat, kay Don Alejandro. Para sa matanda, si Luningning ang sagisag ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong itama ang nakaraan. Ibinuhos niya dito ang lahat ng atensyon, lahat ng pagmamahal na naipon sa loob ng 25 taon. Si Diwa naman ay unti-unting naging anino sa sarili niyang tahanan. Bawat galaw ni Luningning ay perpektong kalkulado. Kung si Diwa ay apoy, si Luningning ay tubig. Kung si Diwa ay direktang kumprontahin ang problema, si Luningning ay dadaan sa patagong paraan, gamit ang kanyang kahinaan bilang sandata. Isang umaga, habang nasa meeting si Diwa, kasama ang mga abogado, para sa kanyang plano laban sa mga Valerio, biglang pumasok si Luningning na may dalang tsa. Pasensya na sa abala, sabi nito na may matamis na ngangiti. Naisip ko lang na baka kailangan ninyo ng pampalamig ng ulo. Mukhang napakaseryoso ng pinag-uusapan ninyo. Habang inilalapag niya ang mga tasa, aksidente niyang natabig ang isang folder sa mesa. Nahulog at kumalat ang mga papeles sa sahig. Nako, pasensya na talaga, sabi nito. At dali-dali niyang pinulot ang mga dokumento. Walang nag-isip ng masama. Isang simpleng pagkakamali. Ngunit kinabukasan, ang lahat ng detalye ng plano ni Diwa, isang plano para sa isang hostile takeover sa isa pang kumpanyang konektado sa mga Valerio, ay nasa kamay na ng kanyang mga kaaway. Ang element of surprise ay nawala. Ang kanyang estratehiya ay nasira. Sa hapagkainan, sinubukan ni Diwa na ipaliwanag ang nangyari sa kanyang ama. Ama, may nag-leak ng impormasyon. Imposibleng nalaman nila ang plano ng ganoon kabilis. Diwa, anak, malumanay na putol ni Don Alejandro. Baka naman nagkataon lang, masyado mong pinapagod ang sarili mo. Tingnan mo ang kapatid mo, si Luningning. Sinusubukan niyang mag-adjust, maging masaya. Sana'y matuto ka ring mag-relax. Sa tabi niya, nakayuko si Luningning. Kasalanan ko po, ama. Siguro ay naabala ko si Ate Diwa. Masyado po siyang maraming iniisip. Baka kailangan niya ng tulong.
Ang mga salita ay tila inosente, ngunit ang tunay na mensahe ay malinaw. Si Diwa ay pabaya. Si Diwa ay hindi epektibo. Nagsimulang magtanim ng pagdududa si Luningning sa isipan ng kanilang ama. Ama, natatakot po ako para kay Ate Diwa. Sabi nito isang araw habang sila lang dalawa ang nag-uusap. Ang kanyang galit sa mga Valerio, nauunawaan ko po. Pero hindi po ba masama kung gagamitin natin ang kapangyarihan ng pamilya para manira ng iba? Hindi po ba dapat ay magpatawad na lang tayo? Ang mga salitang yon ay tumama sa puso ni Don Alejandro. Isang taong sa dulo ng kanyang buhay ay mas pinipili ang kapayapaan kaysa sa digmaan. Nagsimula siyang payuhan si Diwa na magdahan-dahan. Anak, ang paghihiganti ay hindi solusyon. Sabi nito kay Diwa, bakit hindi mo nalang hayaan ang Diyos ang humusga sa kanila? Ama, hindi ito paghihiganti. Iginiit ni Diwa. Ito ay pagkuha ng hustisya. Pagkuha sa anak ko. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumabanggalang sa isang pader. Ang imahe niya bilang isang hihinganti at agresibong anak ay unti-unting nabubuo, habang si Luningning naman ang nagiging mapagmahal at maunawaing anak. Isang gabi, habang nag-iisa sa opisina, hindi na napigilan ni Diwa ang kanyang frustrasyon kay Siklab. Hindi sila nakikinig, lalo na si Ama. Para sa kanila, ako ang kontrabida. Kalmado lang na nakikinig si Siklab. Nang matapos si Diwa, kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang drawer. Isa itong lumang litrato ng dalawang sanggol na magkatabi sa kuna. Si Diwa at ang tunay na si Luningning. Tingnan mong mabuti, Diwa, sabi ni Siklab. Itinuro niya ang isang maliit, halos hindi mapansing marka sa braso ng sanggol na may pangalang Luningning. Isang maliit na balat na hugis bituin. Sinuri ko ang lahat ng medical records na nahanap ko. Nakalagay dito ang birthmark na iyan. Kaninang umaga, habang nasa hardin si Luningning, napansin kong nakasuot siya ng damit na walang manggas. Tumingin si Siklab ng diretso sa mga mata ni Diwa. Wala siyang ganoong marka sa braso. Isang piraso ng ebidensya, isang maliit na butas sa kanyang perpektong kwento. Ngunit bago pa man nila mapag-usapan ang susunod na hakbang, isang staff ang kumatok at pumasok na may dalang isang sobre. Pinapabigay po sa inyo, Ma'am Diwa, mula po sa korte. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang binubuksan ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Ito ay isang court summons. Ang pamilya, Valerio. Dinidemanda siya. At sa tulong ng isang bagong grupo ng mga mamahaling abogado na pinunduhan ng isang hindi kilalang benefactor, hinihiling nila ang nag-iisa at permanenteng kustodya kay Sinag sa kadahilan ng si Diwa ay isang unstable and vengeful na ina. Ang salitang unstable ay umalingaw-ngaw sa isip ni Diwa. Isang salita na unti-unting itinanim ni Luningning sa mga taingan ng lahat. At ngayon, ito na ang bunga. Ang mga sumunod na araw ay tila isang bangungot na gising. Ang mga Valerio, na tila may bagong tuklas na kapangyarihan at pera, ay agresibong umatake. Sa isang emergency meeting ng Board of Directors ng Dakilaon Corporation, hinarap si Diwa ng kanyang ama at ng mga board members. Diwa, alam kong masakit ito. Simula ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ngunit ang mga iskandalo na ibinabato sa atin ng mga Valerio ay nakakaapekto na sa stocks ng kumpanya at ang mga akusasyon tungkol sa iyong emosyonal na kalagayan, hindi natin maaaring baliwalain. Ama, kasinungalingan po ang lahat ng yon. Iginiit ni Diwa. Ngunit ang kanyang boses ay tila desperado. May kinalaman si Luningning dito. May kinalaman ang mga Valerio. Mga akusasyon, Diwa, sabi ng isang board member na pinaniniwalaan ni Diwa na malapit sa pamilya ng isang kaaway ng Dakilaon. Wala kang ebidensya.
Sa huli, dahil sa bigat ng mga akusasyon at sa takot ng board sa pagbagsak ng kumpanya, napilitan si Don Alejandro na pumanig. Pansamantala, sabi niya, sususpindihin ka muna namin sa iyong posisyon bilang Vice President. Kailangan nating ayusin ito. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka pa rin. Pakiramdam ni Diwa, sinampal siya ng kanyang sariling ama. Isang taong kailan lang niya naramdamang kaisa niya. Hindi pa natatapos ang pagdurusa. Sa korte, ipinatawag si Gino at Dolor Valerio. Sa kanilang mga mukha, wala ni isang bakas ng pagsisisi. Ang aking anak, pahayag ni Dolor sa huwes, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Kinuha sa akin ng isang babaeng walang puso. Hindi ko maintindihan kung bakit niya iniwan ang aking apo sa isang ampunan, samantalang ang kanyang pamilya ay napakayaman. Ibinigay ko ang aking buong pagmamahal kay Diwa, dagdag ni Gino, na tila isang biktima. Pero tinalikuran niya ako. Ang tanging nais ko ay ang kapakanan ng aking anak. Hindi niya deserve na magkaroon ng isang inang may ganitong klaseng reputasyon. Ipinakita nila ang mga pekeng dokumento, mga pekeng patotoo mula sa mga saksi na nagpapatunay na si Diwa ay pabaya. Si Diwa, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit alam niyang malakas ang kalaban. Ang mga Valerio ay tila hawak sa palad ng sistema. Ang desisyon ng huwes ay bumaba, tulad ng isang gilotin. Dahil sa mga ebidensyang iprinisinta at dahil sa mga pag-uugali ng respondent na Mr. Gino Valerio at Miss Diwa Magdiwang, ang korte ay nagdesisyon pabor sa mga petitioner na sina Mrs. Dolor Valerio at Mr. Gino Valerio. Ang full custody ng bata ay igagawad sa kanila. Gumuho ang lahat. Ang kanyang anak, si Sinag, kinukuha na naman sa kanya. Pagkalabas ng korte, hindi na napigilan ni Diwa ang kanyang mga luha. Nagsimula siyang tumakbo palayo. Palayo sa mga nagkukumpulang media. Palayo sa mapanuring tingin ng mga tao. Pumunta siya sa isang tahimik na sulok ng hardin ng hasyenda. Umupo siya sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sarili. Ang mundo ay tila lumiliit sa paligid niya. Wala na siya. Lahat ay nawala. Ang pamilya, ang pangalan, ang posisyon, ang anak. May isang kamay na dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. Pag-angat ng tingin ni Diwa, nakita niya si Siklab. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may nakita si Diwa sa mga mata nito. Isang bagay na halos kapareho ng awa o pag-unawa. Umupo si Siklab sa tabi niya, tahimik lang. Natalo na ako, Siklab, bulong ni Diwa. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Lahat ay nawala na. Hindi siya sinagot ni Siklab. Sa halip, inilabas nito ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at isang address na nakasulat sa isang piraso ng papel. Inilapag niya ito sa mga palad ni Diwa. Kung gusto mo talagang manalo, sabi ni Siklab, ang kanyang boses ay may pahiwatig ng determinasyon na hindi pa narinig ni Diwa mula sa kanya. Kailangan nating labanan ang apoy, gamit ang mas malaking apoy. Oras na para malaman ang buong katotohanan. Ang maliit na susi ay tila may bigat ng daigdig. Ang address sa papel ay nagsasabing Purok Rosal, Barangay Maligaya. Malayo ito sa luho ng Hacienda Dakilaon, isang lugar na nagpapakita ng kababaang loob at ordinaryong buhay. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Diwa at Siklab patungo sa direksyon na ibinigay. Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang pag-asa sa puso ni Diwa ay nagsisimulang mag-alab muli. Hindi ito ang pag-asa na dala ng galit, kundi ng pagkauhaw sa katotohanan. Nakarating sila sa isang payak na bahay na may bakuran na puno ng mga halaman. Isang matandang babae ang nagdidilig ng mga bulaklak. Si Nanay Elena.
Salamat po at pumayag kayong makipag-usap sa amin, sabi ni Siklab, magalang. Nagkatinginan si Nanay Elena at Diwa. May kung anong pagkilala sa mga mata ng matanda. Dinala sila ni Nanay Elena sa loob ng bahay. Ang amoy ng sariwang kape ay bumalot sa kanila. Alam ko na. Simula ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Kung bakit kayo naririto? Tungkol ito sa kambal ni Don Alejandro, hindi ba? Nagkatinginan si Diwa at Siklab. Matagal na akong nabubuhay ng may bigat sa puso. Ngayon na lang ako magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nagsimula siyang magkwento. Isang kwento ng isang madilim na gabi. 25 taon na ang nakalipas. Si Nanay Elena ay isang nurse noon sa pribadong klinika ng pamilya Dakilaon. Noong gabing ipanganak ang kambal, isang lalaki, kapatid ni Don Alejandro, si Tio Mateo, ang pumilit na kunin ang isa sa mga sanggol. Sabi niya, may sumpa raw sa pamilya na kailangan daw ipaghiwalay ang kambal para maligtas ang isa. Pinilit niya akong palitan ng ibang patay na sanggol at ibigay si Alana Diwa sa isang ampunan sa ibang probinsya habang ang tunay na luningning. Siya po ay kinuha niya. Hindi ko alam kung bakit, pero narinig ko siyang sinabi na may mas malaking plano siya para sa bata. Napailing si Diwa. Pero ang kapatid ko, si Luningning, hindi ba't siya ang kinuha? Nanginginig na umiling si Nanay Elena. Nang sumunod na linggo, nabalitaan ko na may aksidente. Isang sasakyan ang nahulog sa bangin at ang bata ay hindi na nakita. Pinaniwalaan nilang patay na ang tunay na Luningning. Ang babaeng naroon ngayon. Siya ay isa lang munting bata na dinala ni Tio Mateo sa akin at sinabing, palakihin ko bilang Luningning. Walang kaalam-alam ang bata. Biktima lang din siya. Ang puso ni Diwa ay lumundag. Isang napakawalang pusong panlilinlang. Ang tunay na Luningning ay matagal nang patay. At ang babaeng ito, ang muling nagbalik, ay isang papet lamang sa isang mas malaking laro. Hindi lang yon. Ibinunyag din ni Nanay Elena ang tungkol sa mga Valerio. Narinig niyang nag-uusap si Tio Mateo at si Dolor Valerio. Si Dolor ay dating kasabwat ni Tio Mateo. Sinusubukan nilang kumuha ng impormasyon at, sa isang punto, ay tangkang makuha ang mana ng Dakilaon sa pamamagitan ng pagpapakasal ni Gino kay Diwa. Ngunit nabigo sila nang mawala si Diwa. Inabot ni Nanay Elena ang isang luma at dilaw na notebook, ang kanyang journal mula noon. Naroon ang bawat detalye, bawat pangalan, bawat petsa. Ang kanyang konsensya ang siyang nagtago ng katotohanan sa loob ng 25 taon. May mga iba pa akong alam, sabi ni Nanay Elena. Mga taong inutusan ni Tio Mateo na maging saksi sa kaso ng kustodya. May mga kaibigan ako na handang tumulong. Nang lumabas sila sa bahay, magkasama sina Diwa at Siklab. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit at determinasyon. Ang bawat piraso ng impormasyon ay isang bala sa kanilang kamay. Hindi ko akalain, mahinang sabi ni Diwa, na ganito kalalim ang lahat. Ang kapangyarihan ay isang mapanganib na bagay, Diwa. Sagot ni Siklab, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Kung wala kang hawak na katotohanan, madali kang madudurog. Nagkatinginan sila. Sa loob ng matinding labanan na ito, nagsimulang lumalim ang kanilang koneksyon. Ang profesional na relasyon ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at pagtitiwala. Kaya mo ito, Diwa, sabi ni Siklab. Huwag kang bibitaw. Isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Diwa. Hindi ko bibitawan. Hinding-hindi ko nahahayaan na may kumuha pa sa akin ng kahit anong mahalaga. Bumalik sila sa Hacienda Dakilaon. Ang kanilang mga utak ay puno ng mga plano. Mayroon silang armas at oras na para gamitin iyon. Nang gabing iyon,
Tinawagan ni Tio Mateo si Luningning. Siguraduhin mong mapapasa atin ang lahat bukas. Sabi ni Tio Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Walang puwang sa pagkakamali. Ang umaga ng araw ng huling paghuhukom ay dumating na may mabigat na kapaligiran. Ang kalangitan ay maulap, tila nakikidalamhati sa darating na kaganapan. Sa loob ng punong-punong hall ng Dakilaon Corporation, ang mga miyembro ng Board of Directors, mga malalaking shareholders, at ang mga miyembro ng pamilya Dakilaon ay naghihintay. Si Tio Mateo, kasama si Luningning sa kanyang tabi, ay nakaupo sa head table. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang isip, hawak na niya ang korona. Ang kanyang mga mata ay nagtagumpay. Ang pagpupulong ay sinimulan at mabilis na iprinisinta ni Tio Mateo ang kanyang kaso laban kay Don Alejandro na pinipilit itong bumaba sa posisyon dahil sa kapabayaan at emosyonal na instabilidad, mga akusasyong siya mismo ang nagtanim. Ginawang niyang kontrabida si Diwa at ginamit ang pagiging awa kay Luningning para makuha ang simpatya ng board. Nang matapos siya, nagpalakpakan ng ilang kaalyado niya. Ngumiti si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan na tila nagtatago ng isang malaking sikreto. May gusto ba kayong idagdag, Diwa? Tanong ni Tio Mateo sa isang condescending na tono. O handa ka na bang tanggapin ang iyong pagkatalo? Tumayo si Diwa. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang tindig ay matatag. Wala nang bakas ng dati niyang kahinaan. Sa tabi niya, nakatayo si Siklab. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader. Oo, Tio Mateo. Simula ni Diwa, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. May gusto akong idagdag, ang katotohanan. Isang video ang biglang umilaw sa malaking screen sa likuran niya. Ito ang video ng pagtatapat ni Nanay Elena. Bawat salita, bawat detalye ng panlilinlang ni Tio Mateo. Ang kanyang pagkuha sa tunay na Luningning at ang pagkamatay nito. Ang kanyang paggamit sa isang inosenteng bata para maging puppet niya. Lahat ay ipinakita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Namutla si Tio Mateo. Si Luningning naman ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi yan totoo, sigaw ni Tio Mateo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Mayroon pa, sabi ni Diwa. Hindi lang iyan ang iyong ginawa. Ang mga Valerio, sila ay iyong kasabwat. Sila ang nagtanim ng mga kasinungalingan sa media. Sila ang nagbayad sa mga pekeng saksi sa kaso ng kustodya. Lahat ng yon ay bahagi ng iyong plano na sakupin ang Dakilaon Corporation. Isang serye ng mga dokumento at video clip ang ipinakita. Mga bank transaction na nagpapakita ng paglilipat ng pera mula sa account ni Tio Mateo patungo sa mga Valerio, mga voice recording ng kanilang mga pag-uusap. Ang mukha ni Dolor Valerio at Gino Valerio na nakaupo sa likuran ay naging abo. Si Luningning na kanina'y kumpiyansa ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay naglaho. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang desperadong takot. Hindi totoo, bulong niya. Ngunit ang huling bala ay inilabas ni Diwa. At para patunayan na ang babaeng ito ay hindi ang aking tunay na kapatid, sabi ni Diwa. Hiniling namin sa korte na ipagawa ang isang DNA test. Ang resulta, isang staff ang nagbigay ng isang sobre kay Diwa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang resulta ng DNA test ay nagsasabing hindi sila magkapatid ni Don Alejandro. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago ito napuno ng mga sigawan at bulungan. Hinawakan ni Luningning ang kanyang ulo. Ang kanyang perpektong fasad ay tuluyang nawasak. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil at galit.
nakatitig kay Tio Mateo. Pinagmukha mo akong tanga. Pinaniwala mo ako na ako ang biktima. Niloko mo ako. Sigaw niya. Hinatak siya ni Tio Mateo. Manahimik ka. Masisira ang lahat. Ngunit huli na. Ang buong katotohanan ay lumabas na. Tio Mateo, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng sakit at hinanakit. Ang dugo mo ay dumadaloy sa akin, ngunit ang puso mo ay puno ng lason. Wala kang karapatan sa pangalan ng dakilaon. Nagtuloy-tuloy ang mga desisyon. Ibinasura ang lahat ng akusasyon kay Diwa. Ipinahayag si Diwa Magdiwang, ngayon ay Diwa Dakilaon, bilang ang tanging lehitimong tagapagmana ng Dakilaon Corporation. At sa huli, habang ang mga gwardya ay inaalalayan si Tio Mateo at Luningning palabas, at ang mga Valerio ay umalis na may nakayukong ulo, tumingin si Siklab kay Diwa. Ang kanyang muka ay may maliit na ngiti, isang nangiting bihira lang makita. May isa pa tayong kailangang bawiin, sabi niya, at inabot sa kanya ang isang litrato ni Sinag na nakangiti. Ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kinabukasan. Ang bigat na matagal ng pasan ni Diwa ay tila nawala na. Ang katotohanan ay nanalo. Ngunit ang pinakamahalagang laban ay hindi pa tapos. Kasama si Siklab, dumiretso si Diwa sa Child Welfare Office. Hawak niya ang desisyon ng korte, isang desisyon na nagpapawalang saysay sa dating hatol at nagbabalik ng buong kustodya ng kanyang anak na si Sinag sa kanya. Pagdating nila, naroon na si Sinag nakaupo sa isang sulok, naglalaro ng manika. Maliit pa rin, inosente, walang kamalay-malay sa mga digmaan ng matatanda. Nang makita ni Sinag si Diwa, nanlaki ang mga mata nito. Dahan-dahan itong tumayo. Ang maliit na manika ay nahulog sa sahig. Mama? Mahinang tanong ni Sinag na tila hindi makapaniwala. Lumuhod si Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, nandito na si Mama. Babalikan ka na ni Mama. At sa sandaling iyon, tumakbo si Sinag sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang talon. Ang amoy ni Sinag, ang init ng maliit nitong katawan. Ang pagmamahal na ito ang tunay na tagumpay. Ito ang halaga ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang buwan ang lumipas. Ang mga Valerio ay nahaharap sa mga kasong kriminal at sibil. Ang kanilang negosyo ay gumuho. Ang kanilang reputasyon ay tuluyang nawasak. Hindi na kailangan panggalawin sila ni Diwa. Hayaan ng hustisya ang maningil. Si Tio Mateo at Luningning ay nahaharap din sa kanilang mga kaso. Si Diwa, ngayon ay ganap ng presidente ng Dakilaon Corporation, ay nagpakita ng kanyang bagong tuklas na pamumuno. Hindi na lang siya nagtatanggol, siya ay nagtatayo. Ang kanyang unang malaking proyekto, ang Silungan Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga ina at kababaihan na bailangan ng proteksyon ng pangalawang pagkakataon. Mga inang biktima ng pang-aabuso, diskriminasyon at kawalan ng pag-asa. Sa grand opening ng foundation, tumayo si Diwa sa entablado. Minsan, sabi niya, pakiramdam ko, wala na akong halaga. Isang basurang itinapon sa gitna ng ulan. Ngunit natutunan ko na ang pinakamalaking lakas ay hindi nagmumula sa kung gaano kakayaman o kung gaano kakataas. Nagmumula ito sa kung gaano kakatatag na bumangon pagkatapos madapa at mula sa pagmamahal sa mga taong handa mong ipaglaban. Pinuno ng palakpakan ang bulwagan. Sa isang sulok, nakatayo si Siklab. Nakangiti ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Diwa. Hindi na ito ang malamig at kalkuladong Siklab na una niyang nakilala. Ngayon, may init na sa kanyang tingin. Matapos ang event, nilapitan niya si Diwa. Proud ako sa'yo.
Sabi niya, isang simpleng salita, ngunit napakalalim ng kahulugan. Nagkatinginan sila. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng lahat ng laban, unti-unti nilang natuklasan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o kapangyarihan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, kasama si Sinag na masayang nagtatakbo sa buhangin, huminto si Siklab. Hinawakan niya ang kamay ni Diwa. "Diwa!" sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng damdamin. "Mula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Natuto akong maniwala sa pag-asa. Natuto akong magmahal." Tiningnan siya ni Diwa. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. "Ako rin, Siklab," bulong niya. "Salamat. Salamat sa lahat." Dahan-dahang lumapit si Siklab at sa ilalim ng nagtatapos na araw, sa pagitan ng langit at dagat, at sa harap ng kanilang munting sinag, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na sumisimbolo sa isang bagong simula, isang bagong pamilya, at isang pagmamahalan na binuo sa gitna ng bagyo. Ang diwa ng pagbangon ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi isang kwento ng pagpapatawad, ng paghahanap ng sarili at ng kapangyarihan ng isang inang kayang gawin ang lahat para sa kanyang anak at sa mga kababaihang tulad niya. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Diwa Magdiwang at Siklab Soliman. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagbangon pagkatapos ng bawat pagsubok, sa paghahanap ng kapayapaan at sa paggamit ng ating kapangyarihan upang magbigay ng pag-asa sa iba. Ipinakita sa atin ni Diwa na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, mayroong pag-asa, mayroong pagmamahal, at mayroong bagong simula. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong suporta, ang aming inspirasyon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na inyong napulot? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga naiisip at damdamin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay na ibahagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.